When we got home po, this is not a new question po sa mga tulad naming OFW na nasa Canada. At hindi rin po ito bago sa ilan sa mga kababayan natin na nasa Middle East naman. Ano? Hindi na bago yung mga tanong na ito sapagkat kahit na noon pa man na napag-uusapan natin yung patungkol sa mga bagay nito, may mga naninirahan na sa Saudi Arabia. Hindi po ba? Mas patok noong 80s and 90s ang Saudi kapag nag-Saudi ka, sinasabi nila na, kumbaga, nakadig ka ng treasure, kumbaga, no? So, yun yung mga sabi ng mga kababayan natin. Bata pa lang ako, naririnig ko na yung mga bagay na yun, ano? At madaling sabihin na, kung doon ka lang mapupunta ay mas gaganda yung buhay mo o kaya naman maaring sabihin natin na mas maganda yung opportunity na naghihintay sa iyo, parang ganoon, ano? So marahil yun yung mga suggestion o kaisipan ng mga ilang kababayan natin when it comes to pagiging OFW o pagpunta sa ibang bansa, no? So ilan lamang yon sa mga bagay na kung saan we can say na kumbaga, hindi naman ito talaga bago sa kaalaman o sa nature ng tao na magtanong o kaya naman ay mag-suggestion nga, no? At ngayon na kami na yung nasa ibang bansa, kami na yung tinatawag nating OFW dito sa Canada nga. Napagtatanungan na rin kami na kesyo bakit Canada, hindi na lang Dubai, mas maigi daw ang pera o kaya naman ay mas madali ang pera pagdating sa mga bansang binabanggit na mga kababayan natin, which is true naman po talaga. At hindi may kakaila na marami sa mga kababayan natin kahit na nagpunta sila ng Middle East, Dubai, Libya, Iran, Iraq, Africa, North Africa, o kaya naman sa ibang bansa, o yung iba pa nga, bakit hindi na lang daw Australia, mas malaki yung kikitain, bakit hindi na lang daw New Zealand, mas malaki yung per hour nila, yung rate nila. So, may kanya-kanyang kaisipan, no? Sa amin naman, noong mga panahon na kung saan ay kami ay nagbabalak na mag-abroad, wala naman talaga kaming specific na talagang target na bansa sa mga panahon na yon. Katulad nga sabi ko, during the 90s, wala naman talaga naka-abroad sa family namin. Halimbawa, dito sa mga compound namin ito, nakikita nyo yung mga kamag-anak namin dyan sa baba na yan, yung nakikita nyo yung bubong na yan, at yung mga, siyempre dun sa mga tito ko na yon, wala naman talaga kaming family na naka-abroad during that time. It was my uncle who decided na talagang iporsige yung pangarap niya na makarating din sa ibang bansa during that time na talaga naghahanap din siya ng opportunity na makarating sa Canada nga. At kumbaga, parang pangarap lang sa amin na yung bagay na yon ay maisakatuparan pa. So kami, lumaki talaga kaming kumbaga, ang makapag-aahon lang sa amin sa kahirapan ay ang pag-aaral, maging guro, maging government employee, parang ganon. O kaya naman ay ipagpatuloy yung pagsasaka ng aming mga magulang, ng aming mga lolo. So yun, yung kumbaga ay isa sa mga naging ultimate ambition ng bawat isa sa amin dito sa compound na ito, no? Sa kubkuban na ito, yung nakikita yung mga bahay na yan, mga inalik ko yan. And then sa kabila naman yung mga kapatid ko sa baba. Ngayon, naririnig na namin yung bakit hindi na lang kayo mag-Dubai o kaya naman mag-Middle East. At kailan lang, ang sabi ko nga, yung usapan namin, kanong kararating namin, pag-usapan, ang dami-dami nyo na pala dito sa compound ninyo na nakarating ng Canada. Sa totoo lang, yung pinsan ko na nandoon, nasa Canada na rin yan. Yung kapatid naman ng ate ko, nasa Canada na rin yan, yung red ang bubong. And then yung isang bahay doon, nasa Canada na rin yan. And then yung kapatid ko naman, na yun, yung brown and gray na bubong, hindi niya ata makita. Pakita ko. Para makita nyo lang, ano. So, yan naman sa kuya ko yan. And then naman sa pinsan ko yan. At meron pang isa dito.
Pakita ko sa inyo para bakit ba kami nag-Canada o bakit ba kami nanirahan na doon. And of course, yung blue na bubong na yan sa uncle ko yan. And then, yun naman ay sa mga auntie ko naman, sa mga tito ko. So, isang compound kami dito na lahat ay may miyembro ng pamilya na nasa Canada. At kilala yung compound namin dito sa aming barangay na kami yung may isang kubkuban na lahat ng miyembro ng family ay almost ay nasa Canada. Kaya nga sabi ko dun sa nakarang vlog natin na parang halos wala na nakatira sa compound na to. Medyo malaki tong compound namin. Ilang families yung nandito at iisa lang yung bakod namin dito. Paikot yan, paikot dito sa vicinity namin. Yan. Yun yung aming kumpuban. So, yun yung rason kung bakit ginusto namin na mag-Canada. Yun din yung rason kung bakit ninais ng mga pinsan namin at ng mga tito namin, ng mga tiya namin, ng mga magulang namin na sundan yung yapak ng aming tito sapagkat sa totoo lang, kapag ang family ay may pagkakaisa o may pag-uusap na lahat ay lumago ang pamumuhay kahit papaano o makaahon man lang sa kahirapan. Sabi ko nga sa inyo, noong mga panahon na nandito ako, bata pala ako during the 90s, sinabi ko sa sarili talagang sinumpa ko yung talagang hindi naman sinumpa ko, sumumpa ako na talagang sumumpa ako na darating yung panahon na ako ay magtatrabaho sa isang bong at hindi sa bilad ng init na araw kasi nga sabi ko sa inyo hindi nga ako skilled sa pagsasaka at mahina ang katawan ko dahil sa asthma. At nangyari naman at niloob naman ng Panginoon yung mga panalangin ko na talagang nakipagbunok sa Diyos natin na buhay na talagang yung pagpapala ay ipinagkaloob naman sa akin. At yun nga nangyari na makapag-abroad yung aming uncle na mapunta sa Canada. And then sunod-sunod na yung blessing o biyaya na makapag-abroad lahat ng miyembro. Hindi naman lahat kundi sa bawat isang family at least may isang miyembro ng family na nakapunta sa Canada. At halos family na yung nandun ngayon sa kasalukuyan at yung iba ay on the process pa nga, no? So sa pamamagitan ng tinatawag nating recommendation sa aming mga pinapasukan dati noon, no? So ganon. Well, nasa sa inyo na rin po sa mga nagtatanong kung bakit hindi Dubai o kung bakit hindi Middle East o kaya naman bakit hindi Amerika, bakit hindi Hong Kong, something like that, bakit hindi New Zealand yung pinuntahan. So yun lang po yung rason namin. Naging mas madali para sa amin, sa family namin na mag-invite ng mga kamag-anak namin at yung inikot ko sa inyo kanina na kubkuban na yan, lahat yan ay miyembro o may miyembro dyan na nandun na sa Canada. So ibig sabihin, we're not after doon sa tinatawag nating pansariling kapakanan na malaki ang pera ko dito, papatay ako ng bahay, bibili ako ng sasakyan. Ang goal kasi namin, dahil sa naranasan po namin yung hirap ng buhay noong mga panahon na yon, ninais namin na lahat ng miyembro ng family, na magkakapatid, ng mga tito at tito ko, na sabay-sabay kaming aangat in terms of economy. Hindi naman yung talagang luxury yung pamumuhay. Ibig sabihin, yung hindi tulad ng dati na talagang medyo hirap talaga. No? So yun yung kumbaga naging goal ng aking mga inale. At natupad naman. At yun ang kainaman naman sa amin na nagpunta ng Canada. I don't know sa iba. Pero ang katotohanan niyan ay mas marami yung biyaya ng Canada sa amin kumpara sa hindi naging biyaya, no? So sa makatwid ay naging maganda ang bunga ng Canada sa pamumuhay namin at naging biyayang malaki yung pagpunta namin sa Canada, no? Sa katunayan, yung kuya ko ay nanggaling din ng Dubai, yung may bahay dito, tatakpan lang ng puno eh. So this one here, yan, yung kuya ko na yan, galing yan ng Dubai. So, sumunod lang sa Canada din. Ang sabi niya, ang katotohanan, may pera talaga sa Canada. But, ang problema niya nga noon ay gusto niyang makuha yung kanyang family and at maging permanente nasa bansa sana. Kaya lang, noong mga panahon na hindi ko alam pero mahigpit ang Dubai sa mga panahon na yun sa pagkuha ng family at hindi pwede atang hindi pa ako nakarating doon.
hindi ata pwedeng maging permanent resident doon ng mga Filipino. I don't know. Sa mga panahon na yon na sinasabi ng kuya ko, hindi ko alam anong kalagayan ng mga kababayan natin ngayon na nandoon. Baka permanent resident na sila, no? So, hindi ko po alam. Pero, yun ang sinasabi namin na talagang napakabuti ng Canada para sa amin at lahat ng pangarap namin, minimitin namin sa buhay ay nakakamit naman namin sa pamagitan ng tulong-tulong na paggawa naming mga magkakapatid, magpipinsan at nakakatuwa lang isipin na naging mabuti yung kapalaran ng bawat isa sa amin sa Canada, no? Well, kung ang tatanungin ninyo bakit hindi na lang sa ibang bansa, kasi kung pera din naman yung iisipin ninyo, o pera din naman yung totoo naman yun, talagang pera lang din naman ang hahanapin. But ang sabi namin ay kung pera-pera lang din ang hahanapin namin na magkakapatid o na magpipinsan, talagang mas madali ang pag-exit sana kung magdudubai o kaya ng Middle East. Kaya lang, ang inisip po kasi namin, yung pangkabuuan o yung family namin, family members, mga kapatid namin, mga kamag-anak ay makarating din sa Canada at kahit paano magkaroon ng kaginhawahan ng buhay. So, yun po ang katotohanan yan. At hindi naman kami namimili ng mga bansa na sa mga panahon na yon. Talagang wala akong pinipili. Basta maging OFW during that time. Pero sabi nga natin, ng mga sinaunang 80s, 90s, wala naman sa kaisipan namin. Nito na lang, early 2000 na nagpag-isip. Well, so yun yung aming dahilan kung bakit mas pinili namin ang Canada. It's because of our family. Yung core ng family namin ay magkaroon kahit papaano ng matiwasay na pamumuhay at magkaroon ng kasaganaan din in terms of economy. So yun yung aming naging dahilan. Hindi ko nang pinipindahan kung nasa Dubai kayo or what. So, pangarap niyo po yan, nasa inyo po yan. At ang katotohanan niyan, marami talagang yumaman pagdating sa pamumuhay naman sa Dubai. May mga kamag-anak kami sa Nueva Ecija at sa Tarlac na talagang nag-Dubai at yumaman. No, dahil naman sa pagpapagal o dahil sa kasipagan din naman talaga nila. No? So, kahit nasang bansa ka pa, basta makamit mo yung pangarap mo, yun naman ang talagang yun naman talagang ultimate dream ng isang OFW, na maging maginhawa yung pamumuhay ng miyembro ng kanyang family. So kung yun ang ultimate goal niyo, ganun din po sa amin. That is also our ultimate goal, na mapaginhawa ang buhay ng family namin. So is it worth it na nag-Canada po kami, na magpipinsan, na magkakamag-anak? I may say, and I can say yes, naging worth it po at naging maganda yung kapalaran ng bawat isa. Namin mong pipinsan ng mga uncle namin na nagpunta sa Canada. So, ganun lang po yan. Nasa inyo pa rin kung ano yung pangarap ninyo. Ito po ay pinangarap lang namin at natupad naman po namin. At nakapagpundar kahit paano ng maliliit na properties and maliliit na bagay na ikasisiya naman siyempre ng bawat isa, ng miyembro ng family. So I hope na kayong mga nagnanais na makarating sa Canada ay matupad nyo rin yung inyong mga pangarap, na siyempre yung miyembro ng family ninyo ay makarating din dito sa lalong madaling panahon. Kayo mga nangarap is student, international student, o kaya naman mga temporary foreign workers, panalangin natin syempre na makuha nyo na yung permanent residence ninyo at nang sa ganun ay makuha nyo na rin yung inyong miyembro ng family. Kasi yun naman ang talagang ultimate goal ng nasa Canada, yung makuha yung family, hindi ba? And of course, magkaroon kahit paano ng maaluwan na pamumuhay. So sana po ay na-inspire kayo sa usapan natin ngayon. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.